nyo ba mga kababayan na nung mga nakaraang buwan ay nagyabang po etong si Senator Robin Padilla at sinabi po niya mga kababayan yung kataga na kahit sunugin daw po siya, ang magiging usok niya or ang mangangamoy po sa kanya Duterte mga kababayan, si Digong. So ngayon dahil po dyan, yung mga kababayan Pilipino po natin na nakarinig ng sinabi ni Senator Robin Padilla talagang gumawa na ng kung ano-anong mga post na gusto talagang surugin mga kababayan, eto pong si Senator Robin Padilla. At dahil po dyan, naging delikado mga kababayan ang buhay daw nito pong si Senator Robin Padilla. So ngayon, pakinggan muna natin. Eto pong sinabi ni Senator Robin Padilla noong June 9 na kung saan na-interview po siya about po sa issue ng impeachment nito pong si Sara Duterte. At dahil po dyan nakapagbitaw etong si Robin Padilla na kahit daw po sunugin siya, ang lalabas daw po sa kanya ay amoy ni dating Pangulong Duterte. So eto, pakinggan nyo muna. Diba, magkakaiba kami. Hindi naman kami nag-uusap-usap. May kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir? Yung kasi... Kami ang Duterte kami. Hindi malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako. Pero yung draft ko, yan mga kababayan yung sinabi niya, siya daw Duterte daw talaga siya. Kahit sunugin siya mga kababayan, mangangamoy Roa Duterte daw siya. At dahil dyan, syempre mga kababayan, marami naman mga tao nanonood at napapanood itong pinagsasasabing ito ni Senator Robin Padilla. At marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang hindi talaga napigilan ng inis. Kasi nga lumalabas na kahit anong mangyari senador ng mga Duterte, ito pong si Senator Robin Padilla at hindi po siya senador ng mga kababayan Pilipino po natin or nating lahat. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Pero Senator, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case. Siyempre. Ano pong saan po, Senator, po ang basis po? Hindi parang binasa mo na yung ano. Ayan mga kababayan para lang maliwanag sa inyo kasi meron tayong nakitang balita. Eto yan. Eto yan mga kababayan, ililipat lang natin dito. Kasi ang source natin dyan yung politiko. Sabi po kasi dito mga kababayan, wait lang, lakihan ko lang. Yan. Sabi kasi dyan mga kababayan, sunugin si Robin, online threat Padilla drops cyber libel, lawsuit. But security is still on red alert mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, sinasabi po dito na ang seguridad daw po ni Senator Robin Padilla naka-red alert dahil nga po dun sa mga kumakalat daw po na panawagan sa mga kababayang Pilipino po natin na ito daw po si Senator Robin Padilla ay sunugin. Alam nyo kasi mga kababayan na mahirap dito, nagyabang etong si Senator Robin Padilla and then nung taong bayan ang sumagot sa kanyang mga pinagsasasabi, ngayon, ang lumalabas sa publiko, pinagbabanta ng kanyang buhay at gusto po siyang sunugin ng mga kababayang Pilipino po natin. So sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Hindi na hinahabol ni Senator Robin Padilla ang mga planong kasuhan ang mga tao sa likod ng isang online campaign na literal na nananawagan na sunugin siya ng buhay. Inamin ni Padilla na nagpahayag ng mga pag-aalala ang kanyang pamilya nang malaman nila ang tungkol sa sunugin si Robin Padilla event na kumakalat online. Nakakabahala ang post kaya nag-red alert ang mga security team ng senador para matiyak ang kanyang proteksyon. Yan yung sinasabi ko sa inyo na huwag magyayabang kung hindi naman talaga kaya. Kung hindi naman kaya ang mga pinagsasasabi. Tingnan nyo to mga kababayan. Nagyayabang noong June 9 at kung ano-ano pa mga sinasabi na kahit daw sunugin siya, mangangamoy Rodrigo Duterte siya. So ngayon, para malaman nga naman ng taong bayan, gusto nga ganun ang mangyari kay Senator Robin Padilla. At dahil po dyan, sinasabi ng pamilya ni Senator Robin Padilla na nakalagay daw po sa alanganin ang buhay ni Senator Robin Padilla. So nangangahulugan na natatakot mga kababayan, etong si Senator Robin Padilla at ang kanyang pamilya sa resback ng mamamayang Pilipino dito po kay Senator Robin Padilla. Alam nyo kung maayos lang sana etong si Senator Robin Padilla at kung ang ipinapakita niya sa mga kababayang Pilipino po natin ay senador siya ng taong bayan, hindi sana aabot sa ganyan na yung mga kababayang Pilipino po natin ay magagalit pa sa kanya at kinakailangan pa na maglipa na online yung mga panawagan na sunugin po siya ng buhay. Ano po sabi pa dito mga kababayan,
Ngunit nagkaroon sila ng pagbabago ng puso tungkol sa mga planong maghain ng cyber libel. Inamin ni Padilla na hindi magandang tingnan para sa isang politiko ang balat sibuyas daw. Ang aking buong pamilya, ito yung sabi dito mga kababayan, ang aking buong pamilya ay nagkaroon ng matinding pagkabahala na mayroong naglabas sa social media ng isang kampanya para sunugin si Robin Padilla. Nagkaroon ng paghihigpit sa aming mga pupuntahan at hanggang sa ngayon ay naka-red alert pa rin ang aking mga security dahil ang mga ganitong kampanya ayon sa kanila ay baka sakyan ng mga terorista, Padilla said on Facebook mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, hindi naman maglilipana yung mga ganyang klase ng mga balita mga kababayan at mga panawagan kung hindi po siya nagyabang noong June 9 at kasama pa doon sa kanyang pagyayabang yung tangka nila na pagbasura doon po sa impeachment ni Sara Duterte. Eto nga mga kababayan yung eto yung maiilagay sa kasaysayan na senador na pinakawalang kwenta mga kababayan at senador na masasabi po natin na talagang pinapasahod ng mamamayang Pilipino pero wala pong ginagawang trabaho. At ngayon na taong bayan na nagsasalita at sumasagot sa kanyang mga kayabangan na pinagsasasabi online, nagpapalabas na kunyari mga kababayan na babahala sa kanyang kaligtasan at pinapalabas na matindi yung mga pagbabanta na ibinabato po sa kanya at baka daw po sakyan ng mga terorista. Yan yung isang patunay na talagang si Senator Robin Padilla hanggang salita lang. Hindi kayang panindigan yung mga salita po na pinagsasasabi po niya. Biruin nyo, nagyabang nung nakaraan pero ngayon nagpapaawa online at pinapalabas pa pagkatapos niyang batikusin etong si Senator Risa Hontiveros dahil sa pagdidemanda dun sa mga vlogger. Pinapalabas dito mga kababayan para makakuha ng simpatya sa mga kababayan Pilipino po natin na hindi na lamang po siya magdidemanda. Okay lang na siya ay batikusin ng ganyan pero yung kanyang mga security naka-red alert. Kasi nga naman pagka nagdemanda siya doon sa mga nagpapakalat ng mga balitang yan, kasi wala pa naman tayong nakikita na nagpapakalat na susunugin na itong si Robin Padilla, tanging sa bibig lamang po niya, nagmula yan. Ngayon, biglang iniuurong nila yung plano nila na pagdidemanda doon sa mga tao na nagpapakalat at gustong sunugin. Ito pong si Senator Robin Padilla. So kung titingnan nyo mga kababayan, ito po para sa akin ay in my personal opinion, wala pong pinagkaiba ito doon sa drama nila sa pagbibenta ng bahay ni Duterte. Kasi kita nyo mga kababayan, pagkatapos ng lahat ng kayabangan at pagmamataas ni Senator Robin Padilla, ngayon nagpapaawa na sa taong bayan. Kasi nga mahirap kalaban ang mamamayang Pilipino. Nandali sa pinaggagawa nilang sablay sa Senado, marami sa mga kababayan Pilipino po natin ang hindi na po talaga nagugustuhan ang ginagawang trabaho ni Senator Robin Padilla. Yung iba nga nananawagan na dapat daw magkaroon na ng 2028 national election para pulutin sa kangkungan, eto pong si Senator Robin Padilla. Kasi nga, sa kasaysayan, eto daw po yung maiitala na senador na wala pong ginagawang trabaho at sa madalit salita, di umano, wala daw pong kakwenta-kwenta. Ayon po yan sa taong bayan. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito mga kababayan, ayon kay Padilla, kumonsulta sila sa National Bureau of Investigation, NBI, at nagkasundo silang magsampa ng reklamo laban sa mga nasa likod ng pagbabanta. Gayunpaman, nagbagong isip ni Padilla. Ito pa daw mga kababayan, sa madaling salita, isinasangguni ng pamilyang ito sa NBI para makapagbigay ng statement para maipaalam sa kanila ang threat na siniseryoso ng aming security. Kaya't naman nakipag-coordinate ang NBI at napagkasunduan na mag-file ng kaso ang aming pamilya sa mga nagpapakalat at nangangampanya, he said. Sabi pa dito, pero napagkasunduan ng aming pamilya na bitawan or bitiwan ang pagrereklamo ng cyber libel dahil hindi mainam sa isang politiko ang maging balat sibuyas, he said. The online event sunugin si Robin Padilla, which ran from June 10 to June 21, was created by a Facebook user. Over 16,000 Facebook user check interested and more than 700 agree to show up the Smoky Mountain mga kababayan. Biruin nyo 700 yung nag-a-agree na sunugin etong si Senator Robin Padilla ng buhay. Ayan biruin nyo mga kababayan, hindi sa ating galing yan. Binabasa lamang po natin
yung lumabas na balita galing po sa politiko. Biruin nyo 16,000, yun po mga kababayang interesado. Na ito pong si Senator Robin Padilla, di umano, sunugin daw po ng buhay. Tapos 700, yung sumasang-ayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, mahirap magbitaw ng salita na ang kalaban mo ay mamamayang Pilipino dahil taong bayan ang dahilan kung bakit nasa kapangyarihan eto po mga senador na ito. Kaya dapat maging maingat sila sa mga binibitawan nilang salita lalo na kung interes ng mamamayang Pilipino yung pinag-uusapan po. Biruin niyo mga kababayan, yung kayabangan ni Robin Padilla, nakahanap siya ng katapat. At ang katapat niya mga kababayan, ang taong bayan din mismo. Sabi pa dito, the online post apparently sought to mock Senators remark, appearing his loyalty to former President Rodrigo Duterte. Di ba malinaw naman siguro yon? Kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte. Ako, he said, yan po yung sinabi niya at yan po ay sinakyan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. So kung matapang, etong si Senator Robin Padilla, bakit ganito po yung sinasabi nyo ngayon? Bakit kinakailangan nyo na i-red alert yung mga security po ninyo? Di ba matapang po kayo? At kayo po nagsabi mismo na kahit sunugin kayo ang mangangamoy sa inyo, mismong usok ni Rodrigo Roa Duterte. Ngayon gustong subukan yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Yan nga mga kababayan, lagi kong sinasabi, mahirap magyabang kung hindi naman po kaya yung mga sinasabi at mahirap magbitaw ng salita kung ang kalaban mo ay interes ng mamamayang Pilipino. Medyo mabigat kasi yung binitawang paliwanag ni Senator Robin Padilla. At saka mga kababayan, eto take note. Wala tayong nakikita, kanina pa nating hinanap ng hinanap, wala tayong nakikita na nagsisirculate sa social media na gusto pong na isang post or panghihikayat na gustong sunugin itong si Senator Robin Padilla. Wala tayong nakitang ganyan. Siguro gawa-gawa lang ito mga kababayan ni Senator Robin Padilla para makakuha ng simpatsya sa mga kababayang Pilipino po natin. Gaya nga ng sabi ko kanina, wala po itong pinagkaiba doon sa ginawang drama ni Hanilet at ng kampo ni dating Pangulong Duterte na kunyari ibinibenta yung bahay pero definitely hindi naman po ibinibenta. Ano po mga kababayan? So kayo, ano po ang opinion po ninyo mga kababayan? Hingil po dito sa panibagong drama ni Senator Robin Padilla na kung saan daw dapat magsasampa sila ng demanda ng cyber libel doon daw po sa mga nagpakalat at nasa sa likod ng mga balita na dapat po siyang sunugin ng buhay mga kababayan, pero hindi po niya daw itinuloy kasi mas nangibabaw daw sa kanya yung salita na kapag senador ka hindi ka daw dapat balat sibuyas. At ano rin po ang komento ninyo mga kababayan hingil po sa matinding drama na ginagawa ni Robin Padilla pagkatapos niya po magyabang online.